Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ating babasa ngayon ay nakikita sa libro Awit ni Solomon, Kabanata 2, talata 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. Isa lamang akong rusas na sa saron ay naligaw. Sa libis nitong bundok, isang ligaw na halaman, mangingipig. Katulad mo isang liryon sa gitna ng kasapalan, namukod ka sa lahat, bukod tangi aking hirang. Sa gitna ng kagubatan, katulad niya ay mensana. Sa lahat ng mga tao, siya'y walang makatulad. At bilaging nabit sa lilim niya't manatili. Ang tamis ay bunga niya, kung kanin ko'y anong sarap. Nang ako ay kanyang dalhin sa saganayang hapag. Sa piling niya nadama ko ang pag-ibig niyang tapat. Ako'y kanyang pinakain ng sariwang mga ubas at magiliw na binusog ng matamis na mansana. Dahil aking puso'y uhawan na pagsinta mong wagas. Ang kaliwa niyang bisig ang siya kong inuunan habang ako'y inhapos ng kanan niyang kamay. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa ang aklat ni Solomon, 2 kabanata, sa talata 7 hanggang 9. Ito po ang nakasaad. Ipangako ninyo sa akin, mga dalaga sa Jerusalem, sa ngalan ng mga usat mga hayop na matutulin, ang aming paglalambingan ay di ninyo gagambalain. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig, mga gulod tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay tulad ng isang usa, mabilis kong kumilos. Ang katawan ay masigla, sa tabi ng aming pader na roon lagi siya, sumisilip sa bintana upang ako ay makita. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri. Pasalamat sa ating Ama na Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay muli babasa po ng ating devotion. Salamat po sa Panginoon sa kalakasan, sa buong maghapon na pinagkaloob po sa atin, na tayo po ay muli nakabalik dito po sa ating tahanan ng papuri po sa Panginoon. At tayo nga po ay magsishare dito po sa Solomon, dito po sa chapter 2 verse 12-13. Ang sinasabi po sa talatang ito: bulaklak sa kaparangan, tingnan namumukadkad. Ito ang panahon upang tayo'y magsaya sa bukid, at ang mga iboy masayang umaawit. Ang mga puno ng igos hinug ang bunga, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na, mga aking mahal, sa akin ay sumama. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang pagpapala nga po sa atin lahat. Ang aking pambabasahin ay hango sa ang awit ni Solomon chapter 2 verse 10 to 11. Ang sabi rito, ang mahal ko ay nangusap at ganito ang sinabi: mangingibig sa akin ay sumama ka. Halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga sultas. Parang ganito lang po, nasa buhay ng isang tao or nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Pero yung sinabi na lumipas na ang tag-ulano, tinihikayat siya. Halika na, kumbaga tapos na kung ano man yung pagsubok na dinadaanan mo, at yung paghikayat na halika na, may bagong pag-asang dumating. Na huwag natin isipin na, kaya huwag tayong magpapakulong doon sa kung ano man yung nagkukulong sa'yo, no, na pagsubok o problema. Kung may nararanasan man tayong ganun, isipin natin na may Diyos tayo na mayroon nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ano po? Kaya natin, hinikaya tayo na sa salita na ito, hinikaya tayo ng Lord na tayo ay sumama sa Kanya at ang ating mga nakaraan, no, ipagkatiwala natin sa Lord, no, anumang nakaraan, anumang pagsubok na dumarating sa buhay mo ay may hangganan yun. No? Sa tulong ng ating Panginoon, sa biyaya ng Lord, ay mapagtatagumpayan natin ang mga pagsubok na darating sa ating buhay na po. Ayun lamang po, at purihin ng Diyos sa
kanyang mga salita. Una, sa Panginoon, napakahalaga na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Lamang po, God bless you all. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ating babasahin ngayon ay makikita sa Awit ni Solomon, Kabanata 2, talata 14 hanggang 15. Ika'y parang kalapati, nagkukublis sa batuhan. Halika at ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Asong gubat ay hulihin, maninira ng ubasan. Baka pumasok sa ating namulaklak na ubasan. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. So, muli po, isang pagkakataon muli, no, na tayo ay makapagpatuloy. So, sabi po dito sa Awit ni Solomon, chapter 2, verse 16 to 17, ang aking sinta ay akin, at ako ay kanya. Siya ay nagpapakain sa gitna ng mga liryo, hanggang sa lumamig ang araw at ang mga anino ay mawala. Bumalik ka, aking sinta, maging gaya ng usa o batang usa sa mga bundok na mabato. So, isa po sa makikita natin dito, no, yung pag-ibig po talagang andyan po yung commitment, no. Yung sinasabi po niya diyan, yung ang aking sinta ay akin at ako ay sa kanya. So, pinapakita po dito yung napakagandang relationship, no, yung mutual belonging. Andun po yung katapatan, andun po yung commitment, no, sapagkat yung tunay po na pag-ibig ay hindi lamang po ito yung damdamin, no, kundi ito po ay dapat makita rin dito yung paninindigan. So makita din po natin diyan na yung isang relasyon ay kailangan pong alagaan, no. Ang magandang relasyon ay kahit gaano pa ito kaganda, no, hindi po ito nanatiling matatag. So ibig sabihin, kailangan po talaga ng pag-aalaga. Talagang bibigyan po dapat ito ng oras. Kailangan andun po talaga yung napaka-open yung komunikasyon, at kung nagkaroon man, no, ng mga pagkakataon ng pagkakasala, no, dapat andun po yung pagpapatawad. At lagi po natin tatandaan, importante po yung katapatan, sapagkat lahat po ng panahon, no, ay kumbaga lahat po ng bagay ay may panahon. So sabi nga po dyan sa binasa natin kanina, hanggang sa lumabig ang araw. So dito, ito po ay isang pagpapaalala, no, na talagang yung buhay ay may season. Sinasabi nga dyan sa Ecclesiastes chapter 3, no, there's a season in everything. So wag po natin ipagpaliban, no, yung pagpapakita ng pagmamahal. Dapat po laging nating ipadama yung pagpapahalaga. So habang may pagkakataon. At dito makikita din po natin, no, yung presensya ng minamahal. Ito po talaga ay mahalaga, no. Kaya yung sinasabi nung sumulat na bumalik ka aking sinta, ito po ay pagpapakita ng yung desire niya, no, yung closeness, no. Kumbaga yung bumalik ka aking sinta. So ibig sabihin yung nais ng sumulat, nandiyon yung dapat andun yung closeness nila doon sa bawat isa. So sa pamilya, sa mag-asawa, mahalaga po yung presensya, hindi lamang po yung mga provision. So kapag ito po ay inano natin, no, sa spiritual, no, maaari po natin gamitin itong yung prinsipyo sa ating relasyon, o isang larawan ng ating relasyon sa Panginoon. Yung buhay po natin, dapat po ito ay nakatalaga sa Kanya, at siya po yung pinakamahalagang pag-iibig po sa atin. So kung ang ating pong puso, no, ay tunay na kay Kristo, makikita po ito sa ating mga desisyon na ginagawa, sa ating pong mga salita, at lalong higit, no, makikita po ito dun sa ating pamumuhay, no, sa bawat araw. So muli po, purihin ang Panginoon, and God bless everyone.